Good evening po good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. Ay. So today is April 26 or 28 na 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Santos Street, Santolan, Malabon na. At dadalhin po natin sa may Mabolo Street, Santolan, sa may Selo po yan, Mabolo Street, Malabon. Ang dami namang pangalan ng lugar, kakalito. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya ng konti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Ay, ayan, makinig tayo ng mga nagbabagong kwalidad talakayan habang tayo papunta doon yan sa ating pick up area. Oh, pasaway talaga. Marami talagang pasaway ng mga motor kahit ano eh.
laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Inaasahang ito na rin ang huling araw ng pagdinig sa impeachment complaints kay VP Sara. Para sa ilang civic society group at miyembro ng simbahan, sapat na ang ginawa ng bise para siya ay mapatalsik sa pwesto. Sabi nga, maraming ito ay enough na pangkapalan po. Hindi po yung pwede atapilin. Hindi po kalawan nyo. Hindi po ay labag sa batas. At labag din po sa moralidad na hindi maturo po na ating Pinoon. Ayon sa grupo, ang mga nabunyag sa pagdinig ang nag-udyok pati sa simbahan upang manawagan kontra sa mga katiwalian sa bansa. Kinonde na rin nila ang pagsasampa ng reklamo ni Attorney Man Scarpio sa Quezon City Prosecutor's Office nitong Lunes. Ay naman na agad, no? And make an outcry against bad news for the very Nanawagan din sila sa taong bayan na bantayan ang progreso ng impeachment case. Anila, dito nakasalalay ang hinaharap ng bansa at responsibilidad ng bawat pilipino na siguruhing magtutuloy ang proseso sa pagpapanago. Bukas Miyerkules ang huling araw ng pagdinig ng Justice Committee para sa mga impeachment complaints laban sa Pilipinas. Bukod sa pagharap ng NBI, posible rin daw na magtutuhan na kung mayroon na bang probable cause ang mga reklamo na inain laban sa Pilipinas. Bago sumite ang report at resolusyon na naglalaman ng articles of impeachment sa plenaryo para mapagbotohan. At kagaya ng nakaraan, 1/3 yun ang kinakailangan na bilang ng boto para mapasa ang iba sa Senado. Paano ang reaksyon sa serviso para sa Pilipinas? Bukas lang nagkaroon sa anticipatory hearing sa Kongreso kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ano kaya ang mga pasabog na dapat amanan ng batas? Yan ito sa pagkakata. Ay nilatigan sa pamahan ng Governor Congressman Rizon, ito na naman at bukas inaabangan itong impeachment hearing dyan po sa Kongreso. Ano po ang tatalakayin natin bukas at may mga inaabangan ba tayong mga pasabog? Ang mayroon po na pag-usapan bukas ay banta ng laban po sa Pangulo. So, i-play po muli ito po nga pagbabanta ng ating pong pangalang Pangulo laban sa ating pong Pangulo, First Lady at dating pong House Speaker. Kakaroon din po ng ulat yung pong NBI kung meron po bang inabot po kanila pong pagsisiyasat dito po sa pagbabanta. Pero bahagi din po ng hearing po bukas ay yung pong pagdidesisyon kung bubuksan ba o hindi po yung DNR records ni Vice President Sara Duterte at pagpuli, magkakaroon po ng boto for probable cause na po pagdating po na hapon. Okay. So bukas na rin po pala, Congressman Redon, yung pagbobotohan. Wala na hong next hearing. Wala na ho. Tingin ko naman ho. Sapat na, sobra-sobra pa. Yung po nga mga ebidensya ho na naipresenta dito po sa confidential funds misuse, unexplained wealth. At tingin ko kahit yung bukas po kasi the review document would speak for itself. Nakita naman ho ng buong bayan yung pagbabanta ng Vice President sa ating pong Pangulo. Tingin ko wala nang masyadong kailangan pagbabatihan dyan po sa bagay po na yan. So tomorrow, mas mabilis kaya ang hearing kumpara ng mga nakaraang dalawang hearings? Ang tingin ko po, ang inaasahan naman po natin magkasinta ay yung pong NBI Director at yung kanya pong at ang expectation din po natin, for example, baka magkaroon lang po na extended discussion on opening the box of that DNR records po. And then voting na po ang gagawin po natin. Pero sabi nyo nga, very glaring na nga yung mga parang ebidensya or probable cause, no? Kailangan pa, baka yung iba sabihin na kailangan pa ba buksan yung BIR records na yan? Ano po ang masasabi niyo dito? Well, alam po ninyo, bukas pwede ho nga mag-desisyon no? Kung ano po yung gagawin. Tatlong bagay po yung pwede mangyari. Either we will
public unsealing, pagpampublikong pagpupukas ng box, pwede hong buksan yan but in executive session, or pwede naman hong ipaubayan na lang po namin sa Senado pagka nagka-trial dito po box na ito. Kasi sa totoo lang, on unexplained wealth to, ang dami na hong naisa lang doon ng mga ebidensya, yung 88.5 million na pangalang Pangulo for 2024 na hindi ho nagbabangga doon po sa scale na kanya pong financial transactions na 6.77 billion at 4.4 billion po na pumasok sa kanila pong mga accounts mag-asawa over the course of 20 years at yung pong 1.5 billion na lumabas mula po sa kanilang bank accounts. So ang tanong ko doon, saan nanggaling yung pera at saan po napunta yung pera? Lalo tigit, mga abogado lang naman po sila. Sila po ay public official, sila po ay mayroong mga naluluhing mga negosyo. So hindi mo natin alam kung saan nanggaling yung pong gano'ng kalaking amount po ng pera pumasok sa mga accounts. And Congressman, ito, balik tayo doon sa threats, no? Pag yun pa pinag-usapan kasi kung natatandaan ko sa earlier parts nung naging pagdinig nyo nga dito, may sinabi si Congressman Rufus Rodriguez na may conditions daw itong threats. Like sinasabi niya, threats with condition at yung conditional threat. Ano meron ho ba talagang kinoconsider na ganito pa? Ang totoo naman ho, a threat is a threat. For as long as meron pong pagbabanta laban po sa mga tao, dapat po meron pong mapanagot. Ito yung una. At pangalawa, si Congresswoman Digamo, ginamit po niya halimbawa ng karanasan ng kanyang pong asawa. Nagsimula naman po lahat sa mga conditional threats hanggang sa naging actual threats. Hanggang sa namatay po, pinis lang ang kanya pong asawa sa Negros Oriental. So, I think hindi mo dapat pinapalagpas ito po mga bagay na ito. Kesyo, ang pagsut po ng nasasaktal ay conditional lang naman yung pong pagbabanta. And Kong Terino, ito yun nga, kailangan ba dapat, kumbaga ma-consummate, kumbaga para maging considered as legit na threat. Pero hindi naman sinabi consummate is papatayan. Kasi based na experience ko ng partner and congressman, dati ito sa lumang program ko, nagpanggap kaming kidnapan noong time na yun. And ang sinabi nung pulis, para mapatunayan na yung may connection kami ng mastermind, kailangan yung mastermind ay magbibigay sa amin ng perang paggas man lang. So, yun yung naging entrapment para considered na consummate yung plano talaga ng kidnapping. Dito po ba, kailangan mapatunayan na may binayaran si VP Sara para mapatunayan, para masabi na talagang may threat siya. Kumbaga, nandun yung threat nga sa buhay ng ating Pangulo. Sa totoo lang, hindi ko kailangan yan. Ibig sabihin, pagpapalalim na lang naman ng plano pagka po ganun yung magiging sitwasyon. Pero ang pagpapanagot po ay nakabatay po mismo doon sa pagsasabi, sa speech itself. No? So, ibig sabihin, pagka nagbantao tayo laban sa kung sino man ang tao, grave threats na ho agad yun. Di ba? O, paano kung sabihin nga, dati, narinig na rin natin, pero bukas na kasi ito kung gusto ng damdamin, baka sabihin, siya ay emotional lang, hindi naman niya ito minimin, hindi, or para lang siyang nasabi lang niya dahil sa galit. Wala akong ganun. Sa totoo lang ho, hindi naman tayo mga bata rito. Di ba? We have to take responsibility for the things that we do. So, and that includes grave threats against persons. And yan po atin po pinagbabantaan. So, I think meron po talagang actual na pananagutan na dapat pong abutin. Ito pong bagay po na ito. Meron pa kasi siyang sinabing no joke, kasi pwede mo na namang, joke lang. Ito, sinabi pa niya, no joke. Oo, pero partner and Congressman, sinabi naman ni Congressman Dito na tayo?